Once upon a time, in 1999, we were alright but not fine, facing challenges that boggled the mind. Cable operators, too small to fight big power and might. Our life was hanging, danger was coming. To survive we had to strive. Twas a Congress bill they fashioned out to kill the cable MSMEs in the urban and the rural country, but they did not succeed in this unholy scheme. Survival was the will of God to fulfill our destiny. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Forward, picked up, grow, and help build a nation. Connectivity through the internet, yes, this is what the people need. It's time for creating hope for a better tomorrow, and realize the dream of progress and lasting happiness. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. For the citizens of the Philippines and planet Earth. From simple community to sophisticated connectivity, join FICTAP at our 26th International Cable Congress and Exhibit, March 13 to 14, 2025, Fiesta Pavilion, the Manila Hotel. Abante Vista, party list number 35, number 35, Vista party list. Abante Vista, party list number 35, number 35, Vista party list. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan na naman. Isang buwan ng pagsubok, sakripisyo, at mas malalim na pananampalataya. Sa bawat gutom at uhaw na ating titiisin, may paalala na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa katawan, kundi nasa puso at pananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat araw ng pag-aayuno natin ngayong buwan, matutunan nating magtiis, magpakumbaba, at higit sa lahat, magmahal ng tapat. Alam kong hindi madaling harapin ang hamon ng buhay. Maraming pagsubok, maraming pangarap na tila ang hirap abutin. Pero sa Ramadan, paalala ni Allah na hindi tayo nag-iisa. May pag-asa, may liwanag, at may dahilan ng bawat sakripisyo. Naniniwala akong ang tunay na diwa ng Ramadan ay nasa pagtulong, pagmamalasakit, at pagkilos para sa kapwa. Naway pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kapayapaan, kalakasan, at masaganang buhay. Ramadan Mubarak! Ang Bangsamoro Party o BAPA ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamusliman, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si BAPA ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa BAPA, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay BAPA Tanulangon. Ay may solusyon sa mataas na presyo. Ay may solusyon sa kawalang trabaho. Ako ay may solusyon. Ako ay may aksyon. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Ivy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. Kay Maria Manguda Datu Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Patuloy ang pagsulong ng Agri para sa seguridad sa pagkain, proteksyon sa lokal na ani, at pag-angat ng bawat Pilipinong nagtatrabaho para sa ating hapagkainan. Number 88 sa balota. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Teng Manguda Datu, mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin Party List, dito
ang simula. One 105.3 Radio Bandera. Inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:36 ng umaga. Radyo Bandera. Kuskus. Bandera. Kuskus. Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus. Bandera. Kuskus. Bandera. Sandigan ng mamamayan. Kakampi ng mga ina. Kuskus. Bandera. Kuskus. Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Friday, araw na po ng Biyernes, ika-28 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di pa pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, at narito na mga balita ngayong araw po ng Friday, huling araw na po sa buwan ng Pebrero taong 2025. Inatasan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang lahat ng mga law enforcement agency at maging ang militar sa Cotabato City na magsagawa ng tinatawag na automatic search o inspeksyon sa mga riding in tandem na mga motorista sa loob ng Cotabato City. Ito ay kasunod ng mga serye ng pamamaril sa lungsod kung saan lubang nakakaapekto ito sa peace and order situation ng lungsod. Sa report ng kapulisan, lumalabas na karamihan sa mga shooting incident na nangyayari sa Cotabato City ay ginagawa ng mga riding in tandem suspect. Dahil dito ay agad na pinag-utos ng alkalde sa lahat ng mga law enforcer at militar na agad at otomatiko na magsagawa ng search sa lahat ng mga lalaking magkaangkas sa iisang motorsiklo. Nakasaad din sa Executive Order number 001 na mahigpit pong ipinagbabawal sa mga motorista ang pagsusuot ng face mask, bonnet, full face tinted helmet at anumang iba pang accessories na nakakatakip sa face identification ng isang riding motorists. Dapat tiyakin din ng lahat ng mga nakasakay ng motorsiklo na mapanatiling nakikita ang kanilang mga mukha sa lahat ng oras kapag nasa mga pampublikong mga lugar, lalo na kapag dumadaan sa mga checkpoint at nakakaharap sa mga law enforcers. Samantala, meron ding mga exemption sa executive order na ito sa mga merong medical condition at kinakailangan lamang na magpresenta ng medical certificate sa mga inisyo ng isang licensed physician. At para naman sa mga apektadong habal-habal driver na namamasada sa lungsod, kinakailangan nilang kumuha ng opisyal na identification card mula sa City Public Safety Office nang walang bayad simula ngayong araw hanggang sa March 31, 2028. Ang ID ay magsisilbing patunay
ng rehistrasyon sa lungsod at dapat nang makitang nakasuot ito habang sila ay namamasada. Layunin ng Executive Order number 001 na mapadali ang tamang pagkilala at mapigilan ang kriminal na manghasik ng karahasan sa lungsod. Hinihiling ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang kooperasyon ng publiko sa mga law enforcers sa pag-implementa ng kautusan na ito para sa kapakanan ng karamihan at seguridad ng Cotabato City. So yan po ang nakasaad sa Executive Order number 001 directing all law enforcement agencies and the military in the city of Cotabato to conduct automatic searches on male riding in tandem motorists. Ito po ay naging resulta ng Cotabato City Peace and Order Council meeting na ipinatawag ng alkalde kahapon kasama ang PNP at militar nang sa ganoon isa sa mga nakikitang solusyon dito ho sa mga nangyayaring shooting incidents at mga nangyayaring pamamaril dito ho sa Cotabato City. Ang executive na order na ito, nakalagay dito shall take effect immediately. So ibig sabihin simula sa araw na ito, magti-take effect na itong Executive Order number 001. Nakasaad din sa Section 1, automatic search on male riding in tandem, all law enforcement agencies including but not limited to Cotabato City Police Office. Kasama na rin dito ang Traffic Management Unit, ang CTTMC, Highway Patrol Group, barangay officials, and the City Public Safety Office, which the assistance of the Philippine Marines are hereby directed to immediately and automatically conduct searches on all male motorcycle riders traveling in tandem. Law enforcement personnel shall have the authority to stop and inspect male motorcycle riders in tandem for possible illegal possession of firearms, deadly weapons, and contraband. Searches shall be conducted in accordance with the law with due respect for human rights and in compliance with the procedures set forth by the Philippine National Police Operational Procedures. Sa Section 2 ng Executive Order number 001, motorist duty to cooperate. All motorists are required to fully cooperate with the law enforcement officers conducting routine searches, checkpoints, and random inspections. At sa Section 3 naman ng Executive Order ng ating Honorable City Mayor, prohibition of mask, bonnet, and other face covering accessories to facilitate proper identification and deter criminal activities. The use of face mask, bonnet, full face tinted helmets, and any other accessories that obscure facial recognition by motorcycle riders is strictly prohibited. All motorcycle riders must ensure that their faces remain visible. Dapat makita yung muka ng mga driver at all times when in public areas, particular when passing through checkpoints and encountering law enforcement personnel. Exemption shall be made for medical reasons provided that the individuals present a valid medical certificate issued by a licensed physician. At sa Section 4 naman ng Executive Order number 001, mandatory update of motorcycle vehicle registration. All motorcycle owners and riders are reminded to regularly update their vehicle registration in compliance with the rules set by the Land Transportation Office and other regulatory agencies. Law enforcement officers are directed to strictly enforce registration verification during routine inspection and checkpoints. At nakasaad sa Section 5 ng EO 001, identification requirement for habal-habal drivers. Ito, marami kasi ng mga umaangal ng mga habal-habal driver. Paano na yung kanilang kabuhayan? All habal-habal drivers operating within Cotabato City shall be required to obtain an official identification card from the City Public Safety Office free of charge on or before March 31, 2025. The ID shall serve as proof of registration with the city and shall be worn visibly with transporting passengers. Law enforcement officers are authorized to verify the ID of any habal-habal drivers in the city to confirm their identity and legitimacy. The City Public Safety Office is directed to immediately create and maintain a registry of habal-habal drivers, ensuring proper documentation for security and monitoring purposes. Sa Section 6, sa enforcement, law enforcement agencies are directed to deploy personnel at strategic locations to implement the order immediately. Signed, Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw and unquote. So ito yung laman ng mga salient points, mga mahalagang punto dito po sa inilabas na executive order ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, effective immediately. So ibig sabihin,
Kahapon ito nilabas, ngayong araw, effective na ito. Itong pagpapatupad nitong automatic search na tinatawag, ito po sa mga nakasakay ng motorsiklo. Nang sa ganon, isa sa mga nakikitang solusyon ng city government, katuwang ang PNP at militar, upang mapigilan itong mga naitatalang mga shooting incident sa Cotabato City. At kahapon, nakapanayan po ng Bandera News ang ating Honorable Mayor Bruce Matabalaw, at inilatag nito yung mga kadahilanan kung bakit kung paano nag-came up, no? Kung paano nag-came up ng ganitong idea, kung paano po humantong sa ganitong idea, sa ganitong estratehiya, sa ganitong style ng pagpapatupad ng search sa mga nakasakay ng motorsiklo, nang sa ganun isa sa mga nakikitang hakbang upang maresolba itong mga naitatalang shooting incident dito sa Cotabato City. Narito ang ating Honorable Mayor Bruce Matabalaw. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Well, it was marami ng suggestion na dumarating sa atin mula sa social media, mula sa mga kaibigan natin from the security sector. At kanina nga ay inopen natin sa Peace and Order Council yung possibility of doing that. Nagtanong tayo kay Fiscal Mastura if meron ba tayong mababiolate na law. Wala naman dahil primordial consideration natin dito ay yung security ng ating mga kababayan. So, naipasa kanina ng City Peace and Order Council na bawal yung riding in tandem na lalaki, yung nakaangkas, yung face mask, ipagbabawal natin, yung helmet, yung hoodie, at iba pang pantakip sa mukha ng mga nakasakay sa motorsiklo, just to make sure na mawawala na yung pangamba ng mga tao na nagsasagawa ng krimen dito ay always riding in tandem. Ilalabas natin yung council resolution ngayon. Then tomorrow, our law enforcement, including the Philippine Marines, will strictly enforce the same. Sa totoo lang, ang operations ng habal-habal kasi talagang bawal no? So, hindi na sila dapat lumabas kung saan lang sila dapat. Sa loob ng barangay, doon lang sila mamasero. So, hinihingi lang natin yung kanilang pangunawa. Hindi po natin tinatanggalan ng kabuhayan yung ating mga kapatid na naghahabal-habal. Pero alam naman po natin na matagal na natin hinihinging resolusyon o ordinansa sana na magkaroon ng regulatory ordinance so that we will know hanggang saan yung kanilang extent ng operation. But with this latest development na may mga nangyayari ng krimen na sangkot yung riding in tandem, ay sana maintindihan nila na kailangan natin magigpit. May kaakibat talaga itong traffic, Jasper. No? Pagka nag-checkpoint tayo, may traffic. Pagka may traffic, siyempre may mga maantalang trabaho. Lahat ng ito ay kailangan nating pikit mata na harapin dahil hindi naman natin nga i-perfect na mag-checkpoint tayo para masiguro na wala nang naglilipa ng mga baril at mga mamamatay tao, while at the same time, perfect yung ating traffic. So wala pong ganon. Kaya sana, konting tiis lang at hinihingi natin ang maximum tolerance and cooperation ng ating mga kababayan. The whole city, including the diversion under the jurisdiction of Cotabato City. They have to comply with our rules. No? Kailangan, pagka papasok kayo dito, nakamotor kayo, siguraduhin nyo lang na hindi kayo riding in tandem. Anong parusa? Anong sanction? Let's see, we will make the announcements later. No? Pero siguradong may imbestigahan. Dahil hindi sumusunod sa patakaran, ibig sabihin may ibang hindi magandang plano. Nang ipinaliwanag kung paano po humantong sa ganitong desisyon ang City Peace and Order Council matapos po ang kanilang meeting kahapon, katuwang ang PNP at militar at ang City Government of Cotabato led by the Honorable Mayor, nag-came up po ng ganitong decision na magsasagawa ng automatic searches. Ito ho sa mga riding in tandem sa magkaangkas sa motorsiklo na parehong lalaki, nang sa ganon ay maiwasan itong mga naitatalang shooting incident sa Cotabato City kung saan involved at mga sinasabing suspect ay riding in tandem. Isa ito sa mga nakikitang solusyon, pero ganun pa man, hinihingi ni Mayor Bruce Matabalaw ang kooperasyon at pakikisa ng publiko dahil naiintindihan naman ito na posibleng magdulot ng konting abala, posible pong magdulot ng discomfort sa ating mga kababayan, posible rin magdulot anya ng kaunting trapiko, pero naaway maintindihan sana ng publiko na ang lahat ng ito ay ginagawa ng city government, katuwang ang PNP at militar, nang sa ganon ay mapanatili ang lungsod, mapanatili ang seguridad sa lungsod at para na rin ito sa kaligtasan ng lahat.
Ganap na po alas 8:50 ng umaga. Samantala, nagtalaga naman ang mga karagdagang PNP personnel ang Regional Mobile Force Battalion 14A o RMFB 14 na i-deploy sa Cotabato City upang mas mapalakas ang police visibility, ganon din ang seguridad at kaligtasan ng mga Cotabateños, lalo na ngayong papalapit na ang panahon ng halalan. Sa pamumuno ni City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, agad nitong inatasan ng mga karagdagang personnel ng City PNP ang pagtitiyak ng seguridad sa lungsod, magsagawa ng mga checkpoint, chokepoint at iba pang police anti-criminality campaign. Kooperasyon at pakikipagtulungan naman ang hinihiling ng PNP sa publiko na sana'y agad na i-report ang mga kahinahinalang kilos, mga tao o anumang bagay na iniiwan saan-saan na hindi alam kung kanino, nang sa ganon ay mapanatiling ligtas ang Cotabato City. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samantala, patay naman ang isang pulis, isang patrolwoman, matapos na pagbabarilin ng kanyang kapwa pulis din na isang babae sa barangay Bayaba, Damag, Marawi City, Lanao del Sur. Kahapon po yan, araw ng Huwebes, February 27. Sa report mula sa Philippine National Police, kinilala ang biktima na si patrolwoman Amera Mamaydayog, single at residente ng barangay Making, Parang, Maguindanao, habang kinilala naman ang suspect na si patrolwoman Langgay na residente ng Balindong sa Lanao del Sur. Lumalabas sa investigasyon na ang biktima at ang suspect ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa loob ng boarding house ng biktima na di kalaunan ay sunod-sunod na putok ng barilang narinig. Patay si patrolwoman Mamadayog habang ang suspect ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang dibdib. Naisugod pa ang suspect at ang biktima sa pagamutan ng kanilang mga kaboardmate, ngunit kasama ang palad ay dineklarang dead on arrival sa pagamutan si patrolman Mamayandanyog. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng PNP kung ano kaya posibleng anggulo sa nangyaring pamamaril. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samantala, 4 na mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang voluntaryong sumuko sa militar na ginanap sa Dato Angal, Mitimbang, Maguindanao del Sur. Kahapon po yan, araw ng Huwebes. Nakatanggap ng tig-isang payong-payong motorcycle at tig-isang sakong bigas ang mga dating BIFF members mula sa Maguindanao del Sur ay mula sa Maguindanao del Sur Board Member Bobby Mitimbang bilang panimula sa kanilang mga pamumuhay na isang ordinaryong mamamayan. Voluntaryong sumuko sina Dato Ali Salik, Nasruddin Piang, Bagkus Gandol at Matik Banganian sa 1st Mechanized Infantry Battalion. Bitbit ang kanilang mga matataas na kalibre ng armas na kinabibilangan ng M16 rifle, 2 caliber 30 Garand rifle at isang grenade launcher 40mm M203. Ipresenta ni 11 Mechanized Company Commanding Officer Captain Reggie Espinosa kay 601st Brigade Commander Colonel Edgar Cato ang mga dating BIFF members na sinaksihan ng iba pa mga opisyal mula sa PNP, militar, MPOS at lokal na pamahalaan ng Gindulungan. Nangako Ministry of Public Order and Safety BARM ang pagbibigay sila ng karagdagang assistance mula sa training, debriefing, service, cash assistance sa mga sumukong dating membro ng BIFF. Ayon naman kay Colonel Edgar Cato ng 601st Brigade, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng militar na hikayatin ang mga natitira pang miyembro ng local terrorist group upang mabawasan ang karahasan at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. Samantala, nasa mahigit 400 individual naman na lubos na naapektuhan ng sunog sa Cotabato City ang nakabenepisyo ng food pack o ayuda mula sa Ministry of Interior and Local Government o MILG sa pamamagitan ng BARM Ready na ginanap po ang turnover ceremony ng mga food pack sa City Hall kahapon, araw ng Huwebes. Ang mga benepisaryo nakatanggap ng karagdagang tulong mula sa MILG o mga food packs ay mula sa mga barangay ng Rosary Heights 4, Poblacion 7, at iba pang mga barangay sa lungsod na naapektuhan ng sunog nitong nakaraang buwan. Lubos naman nagpapasalamat si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa karagdagang tulong ng BARM government sa mga naapektuhan ng sunog sa Cotabato City. Narito si Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang pasasalamat sa ayuda na mula sa BARM government. Nagpapasalamat tayo sa Ministry of Interior and Local Government at sa buong BARM Regional Government sa pamamagitan ng BARM Ready dahil may karagdagang ayuda na pamamahagi sa mga biktima ng sunog sa Poblacion 7, Rosary Heights 4 at sa Rosary Heights 10. So ngayon, ang ating OIC City Administrator si Ma'am Hamid Timbang ay mag-iikot
para ma-distribute personally yung mga tulong mula sa BARM Ready, kasama ang personal ng BARM at ang Office of Social Welfare and Development Services. Poblasyon 7, RH4 at RH10. More than 400. Dahil yung iba naman na nabigyan na ng tulong, priority ngayon yung mga hindi nakatanggap ng assistance. Yung iba kasi lumikas, nakitira sa ibang bahay kaya hindi na-profile ng time na yon. Pero sa ngayon, we're confident that with the additional assistance, lahat ng mga hindi nakatanggap ay makakatanggap na ng ayuda mula sa city government at mula sa regional government. Good news dahil umarangkada na po sa paghahatid ng libreng sakay para sa mga estudyante at mga guro sa Cotabato City ang school bus ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM. Sa ibinahaging larawan sa social media ni Hamsuri Lau Tiboron, makikita na maraming estudyante na mula sa iba't ibang paaralan sa Cotabato City ang sumakay ng libre sa bus at naihatid sa kanilang mga paaralan ng mga estudyante. Ang libreng sakay na ito ay programa ng MBHTE BARM sa pangunguna ni Minister Mohager Iqbal na ang layunin ay matugunan ang pangangailangan ng transportasyon ng mga mag-aaral at guro sa rehiyon. Bukas ito para sa mga estudyante at guro mula sa mga public at private school. Mag-uumpisa ang biyahe ng school bus simula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 4:50 ng hapon base sa ruta o route guidelines ng programang libreng sakay na handog ng MBHTE BARM. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samantala, nakatakda namang magsasagawa ngayong gabi ng moon sighting ang Darul Ifta para sa buwan ng Ramadan ng mga mananampalataya sa relihiyong Islam. Pangungunahan mismo ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gielani ang moon sighting activity kung saan 7 lugar at 7 teams o grupo mula sa Darul Ifta ang itatalaga sa mga iba't ibang designated areas na pagsasagawa ng aktibidad. At kapag natapos na ang moon sighting ng grupo, isusunod namang i-aanunsyo ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gielani ang resulta nito. Ayon kay Mufti Gielani, kapag matanaw ang buwan ngayong February 28, agad na magsisimula ang Ramadan o fasting at ang pag-aayunis sa March 1. At kapag hindi naman matanaw ang moon sa gabing ito, ay otomatiko na magsisimula ang pag-aayuno sa March 2. Samantala, binigyan din ni Sheikh Gielani na ang diwa ng buwan ng Ramadan para sa mananampalatayang Islam ay pag-aayuno, pagbibigayan, pagkakaisa at pagpapalakas ng pananampalataya. Narito si Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gielani. Insyaallah ta'ala na sa moon sighting tanon na sa Maumania February 28. February 28. Amay kamaylay so ulan-ulan sa Namba February 28 na March 1 first Ramadan. Tawag ka ba sa puasa. Siya circuit no sa Darul Ifta na madakol sa maya mga team siya adang team sa Parang adan siya sa Timako, adan siya sa Lasdan sa Kusyong, adan siya sa anpando sa Tapian, anpan siya sa Ladia, siya sa Utang Kudarat, na adan pan siya sa magka-meeting kami namag, meeting kami namag, anpan siya sa Fisi Hill, ng timan. Adam pa sa lako siya mga membro tanubon do sa Sarangani, may tubon sa Hulu, Tawi-Tawi, Basilan, at mga connection tamasan. At sa Lanao del Norte, mga tagapadatan, no? Sa Zamboanga, at mga Santa Rosa pagkuha sa siya pa sa Pilipinas, at pa do sa Manila, ang mga tagapadatan noon. May mga tagapadatan o pamonsetting bonsiran do sa Manila. So langon no kita no mga Bangsamoro baganggatan namin ka no sa kapag goma na Ramadan na niya na may sisatan no tatabangatan no kakalimuatan no katubay kakwatan no kanulimo no Allah Ta'ala. Siya sa kanu kabarudso sa kabagabon sa kapuasa na inshallah Ta'ala na bagilay tano sa ulan-ulan yaman na sumon sighting tanon sa moment niya February 28. Na dita no bento balipatanan kagina ruba makajagipon limo no Allah Ta'ala siya kanu mga tao bamagayon silang kay sa isa siran. Na nato ba databangatan no gakalimuatan no itagak tano so mga galbakan
di kalinyan no Allah Ta'ala. Labi-labi din sa kanunya ba Ramadan. Pamakutan tano, so kapangalimuan tano kanu mga tao, mga miskinan, mga malubay, kagina padinan sa pinakamapya agalbak apidaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal ba'dal imani billah, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Pinakamapya agalbakan ti Nabi adun makapya sa ginawa ng manggalbakan ka maka batad sa kanu pamusungan utaw ang muslim. Mana so masolbang ka so problema nin, makapakanan kas kanin, kabayaran kas utangin. Upa maapyan daw din lo. Adun pamakadang problema nin masolbang ka bento ba na tuwi pinakamapyan to ang mga galbakan siya sa kanu pamakutan sa kanu niya ba kapag goma na Ramadanan niya. Samantala, ang Cotabato City government naman ay binuksan na sa publiko ang Ramadan Trade Fair. Diyan po sa Cotabato City People's Palace ilang araw bago ang Ramadan. Asahan, ayon kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, asahan ng mga Cotabateños ang talagang pinaghahandaan ito ng lokal na pamahalaan ang mga series of activities ngayong darating na buwan ng Ramadan. Panawagan ng alkalde na isang makabuluhan, mapayapa at maunlad na lungsod ng Cotabato ngayong Ramadan. Narito si Mayor Bruce Matabalaw. Yeah, actually 2 araw. Nagbukas na yung ating Ramadan Trade Fair. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga palaro after Tarawi. Pero ang pinaka ginawa natin talaga dito na regular program ng city government ay yung Tarawi na ginagawa natin dito sa may lobby mismo ng People's Palace. So we're hoping na mas magiging successful at mas magiging makahulugan at makabuluhan yung ating pagdiriwang ng Ramadan ngayong taon. Lagi naman natin ginagawa yan. No? In fact, ngayon ang plano ay magiging mobile yung iftar. Mag-iikot yung ating mga personnel para mamahagi ng mga pagkain. Siguro random yung pagpipili kung saan sila mamimigay. Pero yung pagpapakain kasi talagang taon-taon natin ginagawa yan kahit wala pa tayo sa City Hall. No? Hindi pa tayo ang mayor. So tuloy-tuloy lang natin gagawin yan. Sana ay maging makahulugan, makabuluhan yung pagdiriwang natin ng tunay na diwa ng Ramadan, pagmamahalan, pagpapatawad, at higit sa lahat, pagbibigayan. No, sana ay maisa puso ito ng bawat isa at patuloy na maging mapayapa, maunlad ang lungsod ng Cotabato. Kanina lang, we had the Regional Peace and Order Council meeting at maraming magagandang bagay ang mangyayari sa mga susunod na araw upang maging mapanatag yung loob ng ating mga kababayan na laging nagtatanong kung safe pa ba tayo sa Cotabato City. I think we're relatively safe. No? Meron lang talagang iba na sinisensationalize yung issue at ginagawa ng hulay. Pero maganda yung kinalabasan ngayon. We even had a closed-door meeting after the council meeting para mailatag natin ng husto yung mga security measures na gagawin natin para hindi na lumaki pa yung bilang ng mga shooting incidents at iba pang krimen sa Cotabato City. Formal nang binuksan sa publiko ang bagong branch at expansion ng Maguindanao Sky Cable o Mag Sky Fiber Network Incorporated na matatagpuan sa Nuro Upi sa Maguindanao del Norte. Kahapon po yan, araw ng Huwebes. Pinangunahan ni FICTA President at Maguindanao Sky Cable CEO Estrelita Neng Juliano Tamano kasama si Upi Mayor Maria Rona Cristina Piang Flores ang ribbon cutting at pagpapasinaya upang formal na pagbubukas ng bagong negosyo sa bayan. Sa talumpati ni FICTA President Estrelita Neng Juliano Tamano, sinabi nito na malaking bagay ang maitutulong ng Mag Sky Fiber sa Nuro Upi na magdadala ng mabilis at dekalidad na internet service na siyang magagamit ng mga estudyante at mga opisina lalo na sa panahon ng makabagong teknolohiya. Sa mga nais magpa-connect at mag-apply ng kanilang internet service with free TV cable ay maaaring tubungo sa kanilang branch sa matatagpuan sa National Highway ng Nuro Upi, Maguindanao sa tabi lamang ng Petron Gasoline Station. Narito si Ma'am Neng Juliano at si Upi Mayor Cristina Flores. Kami po ay nagagalak at kami ay talagang pinayagan ng anyong alkalde pagkat alam ko na gustong-gusto niyang ma-develop itong lugar na ito. Alam niyo ang connectivity ng internet
ngayon ay masyadong importante dahil lalo na sa mga estudyante, sa mga research, sa komunikasyon ng DILG at lalo na sa lahat ng tao, kailangan para umunlad ang isang komunidad. Marami pong nagsasabi noong araw pa, ma'am, pumunta kayo sa UP, ma'am, pumunta kayo sa UP. Pero kami nagdadalawang isip kasi napakalayo doon sa city. Pero pinagtyagaan namin, kaya kami nag-fiber optics mula Cotabato City, pinatakbo namin yung fiber namin hanggang dito sa inyo para lang makarating yung mabilis na internet. Rain or shine, hindi mapuputol yung aming connectivity sa inyo. Maliban na lang kung matumba ang poste, wala tayong magagawa. Pero sa new technology ay talagang bibigyan namin kayo ng mabilis na internet. Hindi yung paikot-ikot lang, hindi yung paikot-ikot. Kaya maraming salamat, Mayor, at pinaunlakan mo yung pagkat ng ribbon at napakaswerte kami at nakarating ka sa amin. Alam kong very, very busy ka, pero binigyan mo kami ng talagang importansya sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. First of all, siguro masasalamat lang po kay Ma'am Neng kasi although very bulubundukin kami, malayo kami sa syudad, na-consider niyo po yung UP na mag-invest po kayo. Actually, yan po yung main problem talaga namin kasi yung mga, even sa munisipyo, nahihirapan kaming yung mga reports and everything namin, hirap kaming magtapon kasi minsan yung internet, ikot-ikot lang po. So hopefully, we will try, baka mag-try po kami mag-subscribe dito po and titingnan po namin. Walang commitment, ma'am, ha? We will try. Kasi yung atin naman po sa LG, hindi kasi pwedeng nalilate yung mga reports and everything. So, lahat naman po, binibigyan natin ng chance na matry po lahat ng mga internet po dito. And siguro, pag nag-try kami, mas malakas ito. Maybe, baka magta-transfer na po kami dito, madam, if ever po. Pero baka may pa-free. Joke, baka may mga promo si madam. So, we will see po. But then, malaking bagay po ito sa aming bayan kasi that's an added, syempre bababayad si ma'am ng business permit and everything. Dagdag kita po kay LGU and then mas marami kaming mamababalik na project po sa aming mga people po. So with that, thank you so much for investing in UP, madam, and hopefully mag-thrive at mag-succeed dito kasi even sa mga students, very need po talaga nila yung malakas na internet connectivity nowadays po. Considering na medyo high-tech na po ang lahat, parang ganun po. So, good luck po sa business and ang LGU po is always his support naman po lahat ng gusto mag-invest dito sa aming bayan ng UP po. So, thank you so much. Cristina Flores at si FICTA President Estrelita Neng Juliano Tamano sa pagbubukas ng Mag-Sky Fiber Network Incorporated branch dyan sa Nuru Upi, Maguindanao. Ganap na pong 9:09 ng umaga. Subscribe din sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV at huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga programa. Nasa 452,000 na po ang followers ng Facebook page ng Bandera News. Talagang napakabilis ng pagbulusok ng mga tagasunod, followers, tumatangkilik sa Bandera News. Maraming salamat sa halos malapit-lapit na tayo, mag 500,000 sa ating followers sa ating Facebook page. Sa kalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba, ako po ay yung tagapagbalita Jasper Acosta na nag-iwan sa inyo ng maraming salamat po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, i-bandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, i-bandera mo.
Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, flat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill up the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.